What's up, gulaman? Alright, so day 8 na ng paglalaro natin ng Ragnarok Origin Classic at ito yung first guide natin, yan. Pero syempre, update muna natin yung progress natin, yan. So, hindi ako nag free to play ngayong Ragnarok Origin Global. Bumili ako ng uh, $5 or 284 pesos na Radiant Pass. Yan. Tapos syempre iniipon ko yung gold ko. Ito na yung aking equipment na. Medyo mababa pa no kumpara sa iba kasi hinihintay ko yung regular event na mamimigay sila ng maraming Uridicons. Kaya di ako nag re-refine masyado. Pero kahit ganoon pa man, 'di ba? Sobrang lakas ng ating wizard. 'Di ba? Nasa gumagamit 'yan eh. Wala naman yan sa refine. Diba, halimbawa, check natin yung ating stats dito sa may event. Sa Guild League. Diba? Oh, report. Saan ba tayo dyan? Yan oh, God of War. Nakita mo yan? Naipagbakbakan. Yung replay niyan, in-upload ko na. Pwede nyong panoorin. Tapos, syempre, sa Dimension Drill. Diba? Ranker din tayo. Diba? Saan ba yan? Events. Tapos, calendar. Dimension drill. Yan, gold 1 na yung rank namin. Tapos, yung ranking sa server, pangatlo. Diba? Team pouring. Yan. So, wala pa kaming ka-merge for 10-man party. Naghanap pa kami ng 5 na ka-merge para sa Tears Cup event. Kung sakaling makakapasok kami. Yan. Tapos cross server, pang 39 kami, 'di ba? Kahapon, kagabi pala tinalo kami nila Chin Valdez ni Little Fatty. Ito ata sila pang 11. Yan. Yan. So, guide. Balik tayo sa guide, 'di ba? Yung mga nahihirapan na sa kanilang mga High Wizard kasi nahihinaan sila. So, pakita ko lang yung damage ng High Wizard. Di ko alam kung parehas tayo. Pero yung damage ng High Wizard ko, isang gravity ay umabot ng yan 835k. So, kung meron kang Tetra Vortex, tas batuan mo ng 3 gravity, boom. Sabog ang bunbunan. Yan. Pero meron tayong guide no na ipapakita for DPS. Ewan ko kung alam nyo na to pero marami na rin siguro may alam. Kasi kasi merong global cooldown yung mga skill ng wizard. Halimbawa gravity yan. Meron siyang global cooldown. So pagka may global cooldown siya, natatanga siya, 'di ba? Meron ka pang oras para maglakad bago ka mag-cast ulit ng gravity field, 'di ba? So ang gagawin mo diyan, 'di ba? Dapat yung skill mo maglagay ka ng mga skill na walang global cooldown or skill na hiwalay yung global cooldown. Halimbawa, itong Soul Strike, 'di ba? Yung Gravity kasi tsaka yung Soul Strike, hiwalay yung global cooldown nila. Yan. So pwede mo siyang gamitin salitan habang nag-aantay ka ng global cooldown na hindi ka nagsasuffer sa DPS. Kaya yung aking auto, 'di ba? Dalawa yung nakalagay, 'di ba? O di kaya kung earth element yung target mo, 'di ba? Lagay ka ng firebolt niyan. O kaya kung fire naman yung target mo, di lagay ka ng cold bolt pang counter mo. Okay 'yon, 'di ba? Salitan sila. Hindi pwedeng purong gravity lang or purong halimbawa meteor storm lang. Dapat may kapalitan siya. Yan, kaya yung aking skill build, dapat ganito rin yung skill build nyo. Iba-iwalay, di ba? Pang PvP, pang PvE, lahat. So, yan, pakita ko sa inyo yung fire, tsaka wind. Yan, simulan natin dito sa second job. Yan, hinahati ko lang, no? Ito lang importante dyan. Yung mystical amplification, elemental resistance, para hindi ka one hit sa Nightmare Temple 11 to 15. Ganun din yung elemental awareness para sa additional damage mo.
Tapos wala na akong malagyan dito, nilagay ko sa Magic Crusher. Nasa sayo kung gagawin mo. Di ba? Wala na akong paglalagyan eh. Pang PBE lang naman to. Yan. Tapos syempre, dapat meron kang max na Firebolt. Kung fire, no? Kung fire yung stats mo dito. Or yung skill mo. Pangpalitan yan. Tsaka yung mga pampalitan mo. Halimbawa, itong wind tsaka water ko na stat, di ba? Max yung cold bolt tsaka lightning bolt. Kasi pangpalitan ko yan. Halimbawa, sa 13th floor, di ba? Fire 'yon. Kasi kailangan mong gumamit ng water doon para matanggal yung shield niya. So yan, palitan yung cold bolt at saka storm gas. So kung wind naman, di ba? Di Lord of Vermilion lagay mo diyan. Tsaka Jupiter Thunder. Yan. Ganun lang, di ba? Ganun lang kasimple. Tapos syempre yung stats, yan, intelligence tsaka dex lang. Siguro kung sobra na yung fixed cast time mo, bawasan mo yung dex. Lagay mo na lang sa lock. Pero kasi minsan nababawasan yung fixed cast time ko, hindi ko alam kung saan. Kaya naka-max pa rin yung dex ko kahit sobra na. Yan. Tapos yung stat syempre yan, 91% na yung aking magic damage. Yung P damage reduction ko ay 66%. Wow, paano yan? 'Di ba? Napakadali lang yan. Basta meron kang offhand. Pag may offhand ka, makunat ka syempre. 'Di ba? Edga tsaka horn lagay mo diyan. Kasi physical naman ang meta at physical din naman yung normal attacks ng mga karamihan sa boss. Yan. Tapos syempre, meron ka namang elemental resistance kaya hindi masyadong masakit yung magic damage sa'yo kahit na mababa yung iyong magic damage resistance na. Pero syempre, reduction pala, sorry. Pero syempre, kailangan mo rin siyang pataasin na pagtagal. Pero ngayon, yung meta nga ay physical damage reduction. Kaya, puro physical damage reduction lang. Duty is to protect Rune. Tapos, ang equipment, di ba? Nagli-limit yung global cooldown sa 40%. Cap na yon, max na. Meron dyan. Ayan, global cooldown, minus 40 na. Sagad na yan, di mo na yung mapapataas pa. So, kung meron kang high refine na weapon, diba, kahit hindi ka na gumamit ng expert ring. Yan. So, siguro, lagay mo dyan, Curse, Dawn, Scepter. Tapos, expert ring isa. Tapos, isang Orleans. Yan. Tapos, syempre, ang card mo, diba, lahat naman ng players, merong Minorus. Diba, dalawang size. Kasi yung size or race card lang yung iipunin mo. Kasi yung mga elemental cards, di yun gumagana. Tapos syempre sa equipment mo, raid card, 'di ba? Marine Spear, pang magnum break mo, o di kaya lagay ka diyan ng smoky, pang hide mo sa PvP kung malambot ka pa. 'Di ba? Pero kung matigas ka, ako hindi na ako tinatangke ko yung isang buong batalyon minsan, no? Kung kaya. Pero kung syempre, kung malakas yung kalaban, 'di ba? Hindi mo 'yun matatangke basta-basta. Tapos sa kabila, ang gamit ko dito, yung Greatest General Land. Yan. Para balance yung ating stats or spread out yung mga nilalagay nating stats. Diba? Hindi pwedeng puro magic damage lang. Dapat meron ka ding magic attack. Yan. Tapos yung enchantment, syempre magic boon dapat lahat. Yan. Pero dito, sobrang malas ko. Umabot na siya ng level 25. Pero palaging range boon yung binibigay. Ganun din sa pag-enchant, no? Kahit hindi mo kailangan, ilagay mo pa rin, save mo. So, dapat marami kang preset. Diba? May melee boon pa ako dyan. Kasi, baka maisipan kong mag-change job. Diba? Hindi na ako mahirapan. Yan. So, maganda mag-ipon ka ng mga enchant dyan. Na kahit di mo kailangan, lagay mo pa rin. 'Di ba? Tapos pang PVP dapat crit resistance. Ito rin, no. Hatiin mo rin siya. Hindi pwedeng puro crit resistance. Siguro lagay ka ng isang
anti-P damage or dalawa. Ako dalawa kasi ginagamit ko sa PvE. Yan. Tapos counter crit. Pero kung PvE, syempre PvE lagay mo dyan. PvE tapos lock. Tapos yung feathers, no? Ito yung feather setup ko. Sa attack, ayan yung gamit ko. May isa akong light, pero pagka nagbibigay na sila ng mga sky feathers kasi walang resources na ito sa gold. Pwede mo siyang gawin pero nakakapanghinayang or gawin sa gold. Kaya lang, ayun nga, nakapanghinayang. So, iniipon ko siya. Pag mataas na yung tier, pinapalit ko dito sa light tier. Tinatanggal ko yan. Diba? Pwede mong i-remove yan. Kaso ngayon, wala pa eh. Para puro ignore MDEF. Uy, shit. Na-DC ako. Yan. So, balik tayo sa feathers. Na-DC ako. Yan, yung feather setup ko. In-explain ko na. Napapalitan yung light feather dyan. Dapat puro pula. No? Tapos yung defensive feathers mo, dapat lahat puro attack. Bakit wala kang defense feather dyan? Siyempre, tatanungin ng mga runong-runungan dyan. Oh, dapat meron kang nature tsaka divine dyan para makunat ka kasi importante yung defense raw stat. Gumaganong-ganon pa eh, no? Kala mo talaga. So, explain ko sa inyo kung bakit, no? Kasi most of the players, nakaganitong setup. So, kung nakaganitong setup sila, buburahin nila yung defensive feathers mo. So, wala nang silbi yun. Diba? Kaya, mag-attack ka na lang din for DPS. Lalo sa mga DPS class. Tapos, syempre, so, paano ka magpapakunat nun? Kung ganun. Syempre, dadalhin mo siya sa reduction. Diba? Yung reduction yung stats na kukunin mo. Imbes na defense stat. No? Kasi mababa yung PDEF, MDEF dito. Hindi siya katulad nung Raw Global na sobrang daming microstat. Dito, konti lang. Kaya, yan. Mabubutas talaga yung defense mo dito. Tapos, syempre, isa pang makakapagpataas ng defense mo, yung refinement. Diba? Kasi yung refinement defense, yan, refine PDEF, ay hindi yan nai-ignore. So, kung gusto mong kumunat, dapat mataas yung refinement mo sa equipment. So, yan, tanong lang dyan, ano yung mas importante na unahin? Diba? Unahin mo yung refinement ng equipment mo kaysa mag-spend ka sa feathers. Kung usapang anuan lang, pakunatan. Diba? Pero syempre, kung gusto mong mataas na DPS, dapat puro attack. Lahat ng pwede mong kunin na attack, lagay mo sa feathers. Yan, ganyan. Diba? Spread out mo, hati-hati. Diba? Hindi pwedeng sabog yung feathers mo, no? Matuto kang mag-organize. Yan ang tinuturo sa atin ni Ragnarok Origin Classic. Yan. Tapos yung medals ko, yan, naka magic damage, ano ko. Tapos dito dapat yung iba, magic attack. Yan, level 4. Ano to? Magic damage reduction. Hindi ko pa kailangan yan. Lagay ko muna dito. Yan. Magic attack tsaka magic damage reduction. Kung kulang ka pa sa physical damage reduction kasi namamatay ka sa mga ibang dungeon or sa mga ibang MVP, diba, lagay ka ng physical damage reduction o kaya magic damage reduction. Yan. Yung iba hindi alam kung paano kumuha nung Edga, no? Pwede mo kasing dismantle yung binigay na angeling, tapos ibili mo dito. Diba? Marami namang guide at content creator na gumawa niyan. Yan. So, yun lang muna, no? Sa ngayon. At kita-kits next video. Bye-bye!